Hey, maraming salamat po. It's Sunday once again. And we praise God dahil tayo po ay nagsama-sama. At alam kong kayo po ay pinagpala na dahil ngayon po ay panahon para tayo po ay magdiwang sa kabutihan ng Diyos. And of course, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon for joining us once again ngayong Sunday morning. And this is Solution Grace Church, and my name is Laverne Ducot. At pasalamatan po natin ang Panginoon sa kabutihan niya. Kayo po ba ay napagpala sa ating praise and worship time? Amen. Sarap, ano? Talaga naman. Of course, gusto natin pasalamatan si Kuya Albert for leading us sa ating praise and worship. At napakaganda po ng mga awitin. Very timely and timeless po itong mga songs na ito na binigyan ng bagong areglo. Sarap nung Holy Night kanina. Talaga naman. Amen. Kuya Albert, nasaan ka man naroroon sa ngayon? Maraming salamat. Na-rapture ba? Bro, thank you so much. At of course, praise and worship team, kay Kuya Jetro, kay Ate Arian, kay Gab, at saka kay Aves. Maraming salamat. And of course, sa media natin, salamat for giving us a good sound. Talaga naman pong pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, kung kayo po ay nanonood sa inyong mga tahanan, once again, we welcome you. Ako po ay sobrang napakasaya dahil alam kong tayo po ay blessed talaga. Amen. Do you believe that you are blessed, greatly blessed and highly favored? Amen. So ngitian ninyo yung mga katabi ninyo because we are greatly blessed and highly favored. Totoo yan. Amen. You have to believe that. Kahit po medyo nagdidilim ang mundo, pero ang atin po ay papaliwanag ng papaliwanag. Amen. Kaya kung kayo po habang tayo po ay nagbibigay ng mensahe at gusto nyong sumigaw na pasasalamat sa Panginoon, okay lang. At basta po gawin nating papuri sa Panginoon. Ha? Pwede po iyon. Ibulalas ninyo inyong nararamdaman. And today ay gusto nating pag-usapan ang kabutihan ng Diyos dahil ang daming pagkakataon po talaga na napatunayan natin ang kabutihan ng Diyos. At dito po sa church ay isinasagwa po natin, ine-expose po natin ang puso ng Diyos para sa inyo, para nauunawaan po natin siya. And the more po natin nauunawaan kung sino po yung Diyos na ating sinasamba, alam niyo po yung magandang resulta po nito, nananagana po sa ating mga puso ang kanyang biyaya at kapayapaan. So, ibig sabihin yung biyaya po niya at kapayapaan, ito po ay nagmumultiply. Hindi lang po ito passive na grace or peace, but ito po ay talaga namang magiging obvious sa atin bilang mananampalataya. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you. It's through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. So the more po nating pinag-uusapan ang kabutihan ng Panginoon, ine-expose po natin ang kanyang katapatan, and mananagana po sa atin ng anumang ang biyaya na inilaan sa atin. At kapag ito po nananagana sa atin, of course plus yung kapayapaan, anuman po mga problema inyong kinakaharap, lumiliit yung problema, lumalaki po yung biyaya ng Panginoon. Amen? And so, once again, we thank you so much for joining us. Salamat. At salamat din po sa mga kasama natin dito sa church. And mind you, mga kapatid, next Sunday, we will be having our Christmas party right after the church service. Sarap yun. Yeah. Oh yeah. Talaga naman. Iba-iba po yung mga kakainin namin at handa. So, if you want to join us this coming Sunday, you are very much welcome po. Huwag po kayong mahiya. Kami po ay 2 kamay at 2 paa po namin kayo tatanggapin dito sa aming church. Amen. Amen. Sige nga po, sabihin niyo sa katabi ninyo, Merry Christmas. Merry Christmas. Yay! Merry Christmas. At tayo po muna ay dumako sa panalangin habang tayo po ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Father, once again, we thank you so much dahil umpisa pa lamang po na aming pananambahan ay talaga namang nag-uumapaw na, Panginoon, sa kagalahan. And Lord, thank you for the praise and worship team who led us sa amin pong pag-aawitan at pagbibigay na aming papuri sa inyo, O Diyos. Dahil hindi po kayang sa loob lang namin, Panginoon, aming pagpapasalamat. Kaya po ito'y dinadaan namin sa pag-aawitan. At salamat, O Diyos, dahil kayo po ang aming Diyos na nalulugod. Dahil kayo po ay talaga namang kapag nakikita mo kami nag-aawitan para sa inyo, nag-uumapaw din po ang kagalakan sa inyong puso. At salamat, O Diyos, dahil sa umaga pong ito, meron kaming
muling pagkakataon para aralin, alamin ang iyong puso. At Panginoon, nang sa gayon ay managana po sa amin ang iyong biyaya at kapayapaan. Panginoon, patuloy mong buksan ang aming mga puso sa aming mga kapatirang nanonood online and of course sa mga kasama namin dito on-site. At Panginoon, just use me as your mouthpiece. At malinaw po at mailahad ko po ng malinaw, Panginoon, at tuloy-tuloy sa aking mga kapatiran na mensahe na hatid mo sa amin sa umaga pong ito. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po mga kapatid, your perception about God will determine the quality of life that you are living right now and of course sa mga susunod na panahon. Pag sinabi natin yung ating pagkilala sa Panginoon or perception about God, it's maapektuhan po yung how we behave, how we relate with other people around us, and of course, kung paano po tayo makikipagrelasyon sa ating Diyos Ama sa langit. Malaking bagay po yon. And that's why dito po sa church, ay gaya na sinabi ko kanina, ine-expose po natin yung tunay na sinasabi ng Ebanghelyo. Kasi kapag hindi po tama yung Ebanghelyo yung ating tinatanggap, hindi po natin nakikilala ang yung Diyos, magkakaroon po ng masamang epekto sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya, vertically speaking. At gayon din po, magkakaroon po ng masamang epekto sa ating pakikipagkapwa-tao. Pero kapag tayo po ay nagkakaroon ng tamang pangunawa sa ating tunay na Diyos sa sinasamba, ang ating minamahal na Aba, ang ating Yahweh, ang ating covenant God, kapag tama po ating relasyon sa Kanya, once again, your perception about God will determine the quality of life that you are living. So, naapektuhan po yung ating pang-araw-araw na buhay. And of course, how you behave. So, in other words, it affects everything else. Lahat po ng aspeto ng ating buhay. Yung ating pakikipagrelasyon sa ating mga kaibigan, sa ating mga anak. Ako po talagang nagpapasalamat dahil dito po rin sa church natin. Since we believe in a God that is sobrang nag-uumapaw ang puso niya sa pagmamahal, ito po ay nararamdaman ng bawat isa po sa atin. Pagkaman alam po natin sa panahon natin sa ngayon na ang daming pinagdaraanan ng mga Pilipino, pero hindi lang mga Pilipino, marami mga tao sa mundo. Napapansin niyo po ba na sobrang nagtataasan ang mga bilihin sa palengke, Ate Maisa, ano? Naalala ko nung, I think it was just 2 weeks ago, kasi kasama ako na mamalengke ni Mrs. Hindi namin sinasama si Aves pag namamalengke kami. Kasi nakakabili kami ng mga bagay na hindi namin kailangan. Alam mo, laging request ni Aves, Daddy, biscuit. Mahilig sa biscuit yan. Kaya kung riregalo nyo sa Aves, biscuit. Hindi, yung gusto niya medyo may tamis daw. May tamis. So, napansin namin, ako personally napansin ko, meron akong binibiling sabon. I think it was just 2 weeks, 81 pesos lang siya. O 80 pesos or 79. Nagva-vary yung price . Alam mo, nung tinignan ko last week, 92 na. Nung araw, pag tumataas ang presyo ng mga bilihin, binabalita pa yan sa mga TV Patrol, Saksi. Yung pagtaas lang ng piso, binabalita ng DTI yan . Pero ngayon, 10 piso, wala nang, hindi natin binabalita para hindi na natin nalalaman . No? At nabibigla na lang tayo. Pero mga kapatid, once again, yung ating pong pagkakilala sa Diyos, kahit pang dumidilim ang mundo, nagmamahalan ng presyo ng mga bilihin, pero kapag nakapako po yung ating mata sa Diyos at believing that we are loved by Him, of course, naapektuhan tayo nito, pero naniniwala tayo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Amen? Kasi hindi lamang po tayo nakakaranas ito, buong mundo. Dahil siguro po sa epekto ng pandemya. Kaya po ngayong araw na ito, meron tayong tatalakayin. Siguro ito po ay sususugan ko yung mga napag-usapan natin last week. Na kung atin pong sisipatin, ako personally ayoko napapagod . Pag napapagod ako, bumabalik ako sa pananalangin ko, Panginoon, ayoko ng ganitong pakiramdam. Pero bakit po kaya? Meron tayong mga kababayan, ilan sa mga kapatiran natin, ang tila, hindi po na napapagod-mapagod. Kaya po yung ating message for today, it's entitled, ito po yung ating, nandyan na ba? Nakikita nyo na po ba? Sige anak. At mamaya po meron ako ipapakita sa inyo mga katotohanan mula po sa Biblia na kung saan ay talagang makikita po ninyo at ilalandad ko po sa inyo ang
tunay na tinitibok ng puso ng Diyos. At ang atin pong message for today is entitled, God's Heart Revealed. So, ibibigay ko po sa inyo, i-expose ko po sa inyo ano ba talaga ang puso ng Diyos. Especially ngayong Disyembre, magpapasko. Ang dami ho talagang, yung iba nagpa-panic buying. Yung iba naman nagpa-panic lang kasi walang pambay. Pero tayo, mga mananampalataya, wala tayo doon, ha? Kung nagbabay kayo, huwag kayong mag-panic. Enjoy buying lang tayo. Amen. So kung mahal yan, huwag mo na bilhin. Huwag na tayong magreklamo. Diyos ko, napakamahal naman yung bilihin na yan. Huwag na tayong gumanon. Wala kang magagawa eh. Ang magagawa lamang po natin, kung meron kayong pambili, ay syempre, pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? So ang puso natin, gaya po ng puso ng sa Diyos. So ito po yung question natin for today. Bakit kaya ang tao ay tila hindi mapagod at hindi mapagal? Ano sa palagay mo? Ang ganda, no? Bakit kaya ang mga tao hindi na napapagod at tuloy-tuloy sa kakakayod hanggang sa hindi po nila namamalayan, ang mga batok nila ay pumuputok na sa hirap? Amen. So, bakit kaya hindi namamalayan ng maraming tao sa ngayon na sila po ay pagod na pero parang sanay na po sila sa ganitong kalagayan ng kanilang mga buhay. So once again, mga kapatid, importante po na maintindihan natin para tayo pa magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito. Kilalanin po natin na bakit sa kabila po ng mga problema ating kinakaharap, hindi po tayo humihiwalay sa Diyos. At syempre pa, ang Diyos po kasi hindi naman tayo bibitawan eh. Tayo po ay nasa pangalaga ng kanyang mga palad at kamay. Amen. Now, let me give you this verse bilang patunay na huwag po kayo mapapagod sa buhay. Dahil, alam niyo po, marami pong mga tao at mga Kristyano pagod na pagod sa ngayon. Meron silang wrong believing about God. Na pag binibigay po sa kanila yung talatang ito, medyo nagbibigay po ito ng kabigatan sa maraming mananampalataya. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or the things in the world. Now, take note of this. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Pangkaraniwan, ito pong verse na to sinasabi ng ilan po sa mga kapatiran natin. Alam mo kapatid, kung bakit ka na-in love o bumabalik sa mundo o nagbabackslide, it's because hindi mo mahal ang Diyos. Pero kung titignan po natin yung sinasabi ng kapahayagan ng talatang ito, hindi po yun ang ibig sabihin. If anyone loves the world, it's because they have no revelation of how much God loves them. Kaya po tayo dito sa church, I believe na itinalaga po tayo ng Diyos para ipabatid po sa ating mga kamag-anak. Kaya po mag-invite po kayo ng inyong mga kamag-anak, ng inyong mga kaibigan. Tayo po itinalaga ng Diyos as a church para ipabatid po sa kanila na sadyang mahal na mahal po kayo ng Diyos. Now, kung titignan niyo po yung talatang ito, sabi, if anyone loves the world, the love of, not for, the love of, wala silang revelation. Itong mga taong ito na i-in love sa mundo, they have no revelation of how much God loves them. Kaya po ito yung papel natin sa buhay, as a church. Kaya po ginagawa natin yung Great Commission, ipapahayag natin sa ating mga kaibigan. Alam mo, kapatid, mahal ka ng Panginoon. And the more po alam nila na mahal sila ng Panginoon, hindi na po sila may in love pa sa ino-offer ng mundo. Amen. Amen. Yan po ibig sabihin ng talatang ito. At tayo rin po ang magiging kaagapay ng Panginoon. Tayo po ang kaagapay ng Diyos. O masasabi natin, actually, hindi naman kailangan ng Diyos ng kaagapay. Pero dahil po naranasan po natin ang kabutihan ng Diyos, hindi natin mapigil ang ating mga sarili na ipamalita sa ibang tao na mahal kayo ng Diyos. Kasi po, sa totoo lang, kung bakit marami pong mananampalataya sa ngayon ang napapagod sa buhay nila, it's because ang turo po ng relihiyon ay puro po yung sa lumang kasunduan ng kautusan. That you have to prove to God how much you love Him. Di ba? Now, you have to love Him with all your heart, soul, and mind. Yes, this is true. But ito po ay nasa ilalim ng lumang kasunduan. At kung inyo pong babalikan ng kasaysayan, wala po ni isa man sa mga tagapaglingkod ng Diyos, even si Abraham, si David, si Moses, wala po sa kanila na napatunayan kung gaano nila kamahal ang Diyos. With all their hearts and minds and soul, wala. Now, under the new covenant of pure grace, it's different. Ang sabi ng Diyos sa atin, anak, para hindi ka mapagod at mapagal sa iyong relihiyon, yakapin mo ang aking bugtong na anak na si Kristo. At ang sabi ng Panginoon, under the new covenant of pure grace, hayaan mong patunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal, na aking buong puso, na aking buong lakas, at na aking buong kaluluwa.
And the good news is, na-prove na po ito ng Diyos sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Romans chapter 5 verse 8 tells us, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi pa man po tayo lumalapit sa Diyos, makasalanan ka pa man. Ako, nung mga panahong yon. Pero inilaan na po niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. So maganda po magsimula po tayo na paniwalaan po natin, dapat magkaroon tayo ng tamang kapahayagan na pawang kabutihan lamang po ang pake ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Naisin po ng Diyos, mga kapatid, and this is good news, na tayo po'y maranasan natin managana sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, at sa ating pong katawan. Amen. Ako, I believe that. Hindi lamang po tayo pinagpala ng Diyos sa ating espiritu. Naisin din po niya maranasan natin ang nananaganang pagpapalaan niya sa ating kaluluwa, na kung saan dito nagsisimula ang pagod. Kung naalala niyo yung pinag-usapan natin last Sunday, Matthew chapter 11 verses 28 until 30, kapag pinasan daw po natin yung magaan na pamatok ng Panginoon, magkakaroon daw po tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. So ito yung laging pagod na pagod. At pag pagod na po ang inyong kaluluwa, this is no good news. Maapektuhan po ang inyong kalusugan physically. So ang gusto po ng Diyos sa atin, hindi lang tayo nananagana sa ating espiritu. Which is of course, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, nananagana na po ito sa katuwiran, kabanalan at kapahingahan dahil nananahan na po dito ang banal na espiritu ng Diyos. So gusto ng Panginoon, nananagana din po sa kalusugan ng ating kaluluwa. At syempre pa, kapag nananagana po ito sa kalusugan, ang ating kaluluwa, ano po ibig sabihin nun? Tayo po ay malayo sa depression, malayo sa oppression, lahat po ng mga syon, hindi mo mararanasan. Syon. Kasi meron kang tamang paniniwala, meron kang tamang perception about God, that God is so in love with you na hindi galit sa iyo ang Diyos. Amen. This is really hallelujah. Kaya po ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak. And then, magmamanifest po ito ang kapahayagan sa ating physical body. Di ba? Kapag masaya po ang inyong kaluluwa, masaya din ang iyong kalusugan. Hindi ka nagkakasakit. Meron ka mang sakit, pero mabilis nawawala. Amen and amen. And that's why, ito pong paalala sa atin ni Apostol Juan. In 3 John chapter 1, verse 2, Beloved, sino pong kinakausap niya dito? Tayo mga mananampalataya. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospers. Wow! Saan kayo makakahanap ng Diyos sa kagaya ng Diyos sa ating sinasamba? Amen. Now, ito po ang puso ng Panginoon para sa atin. He wants you to prosper in all areas of your life. Ang puso po ng Diyos, ang kanyang bokabularyo, gusto niya, meron tayong kapahingahan. Hindi po tayong ngarag sa buhay. Hindi tayo yung tipong puno-puno ng worries or mga anxiety sa buhay. Ayaw po ng Diyos na stressful kayo. Kaya mas maganda, practice natin habang ako po yung nagsasalita dito, nakasmile din kayo. Di ba? Ganon daw yung simula nun eh. Kapag medyo nalulungkot kayo, sabi nga nila, you have to fake it till you make it. Di ba? Kasi ibang mga nakasimangot, sinasabi nila, ayokong sumimangot, Laverne, kasi gusto ko magsimula sa puso ko. Hindi po ganun ang sistema. Simulan mo sa bibig mo. Susunod ang puso mo. Kasi pag hinintay mo ngumiti ang puso mo, matatagalan yan. Simulan mo na mag-smile. Subukan nyo. Mag-smile muna tayo. Parang ganun. Di ba? Simulan natin, tapos susunod yung puso. Amen. At walang bakod yan. Ngumiti kayo. Amen. Because ang wish po ng Panginoon sa atin that you may prosper in all areas of your life. Amen. At dahil dito mga kapatid, gusto ko pong ipabatid sa inyo, no? Anong dahilan mo, bakit bilang mananampalataya, may dahilan tayong ngumiti? Kasi po, kagaya ngayon, sasapit ang Kapaskuhan. Maraming tao sa ngayon, alam ko ay hindi po nila alam talaga ang ibig sabihin ng Kapaskuhan. Alam lang nila yung kantang Give Love on Christmas Day, magbigayan. Pero alam niyo po ba, ang Kapaskuhan po talaga, ang nagbigay, hindi tayo. Tayo po ay recipient lamang. Ang nagbigay talaga ang Diyos. So ang papel natin, bilang mga mananampalataya, ang ganda po ng papel natin. Receivers lang tayo. Wow! So ang Diyos pong nagbibigay. Mahirap po bang tumanggap? Yun ang pinakamasarap na trabaho, kung trabaho man po ito. And siya po ang nag-initiate ang Diyos. And that's why sabi niya in John 3:16, For God so loved. Sinong unang nagmahal? Siya. For God so loved the world
Tayo pong tinutukoy, ang mundo, tayo, mga tao, that He gave. Sino po nag-initiate magbigay? Diyos pa rin. Wala tayong ginawa. At He gave His only begotten Son, napaka-presyo sa Kanya ng Kanyang bugtong na anak, pero ibinigay sa atin. Now, ito pong papel natin, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, ang papel natin, recipient, maniniwala lamang po tayo sa Kanyang bugtong na anak, and then we will have everlasting life at hindi pa tayo mapapahamak. Wow, this is good news. Now, let me give you this good news at para po maintindihan natin, para po nilalatag ko muna yung ating pag-uusapan at para po magkaroon kayo ng good perception about God kasi makaka-apekto po ito sa inyong pamumuhay every single day. So, pag-usapan natin, ba't binigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak? Bakit may Pasko? Ibinigay po ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak, una sa lahat, hindi po natin kagaya, di ba, ang gusto natin nung ipinanganak natin ang ating mga anak para alagaan, hindi malamukan, of course, hindi mapahamak, hindi masugatan, at syempre, lalo tigit, ayaw natin mamatay yung mga anak natin. But would you believe na ang Diyos Ama lamang po ang may pakay na ilaan ang Kanyang bugtong na anak sa ating daigdig para lamang po magdusa at mamatay para sa ating mga makasalanan? Sinong Diyos ang gagawa no kung meron mang Diyos na iba pa maliban sa ating Diyos na sinasamba? Wala po nakaisip nun. Now, ano pong significance ito? Bakit kinailangan pang mamatay ng Kanyang bugtong na anak na si Kristo sa krus ng Kalbaryo? At gusto ko pong maintindihan natin ito. Para lalo po natin ma-appreciate ang napakagandang mensahe ng Kapaskuhan. The significance of Jesus' death. Jesus' death was His payment for man's sin. So naparito po ang Kanyang bugtong na anak, kinakailangan po magdusa at mamatay para pagbayaran. Tandaan po natin ito po ay bayad according to Ephesians chapter 1 verse 7 and 1 Peter chapter 3 verse 18. Now, let me give you these verses. Sabi ng Ephesians 1 verse 7, in Jesus, we have redemption through His blood. So paano po natin nakamit yung redemption? It's through His blood, hindi po dahil sa ating mga ginagawa at mga gagawin pa in the future. So, if you are a believer, kung ikaw ay mananampalataya na, don't try to have it. Hindi mo na kailangan magpenitensya. In Jesus, once again, we have redemption. Now, paano po nangyari ito? It's through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Wow! This is good news talaga. So, kapag naintindihan natin ito, nagkakaroon ng kulay yung ating Paskong ipagdiriwang. Now, isa pang verse, 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. So tayo pong mga nanampalataya sa Panginoong Jesus at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, alam niyo, nilinis na po tayo sa ating mga kasalanan. So ibig sabihin, you are no longer in your sins. Is that good news, mga kapatid? Yes. This is the message of Christmas. Now, hindi po natapos dito. Hindi po nanatiling patay ang Panginoon dahil after 3 days, He was raised by God from the dead. Now, ano naman po yung significance ng Kanyang resurrection? Now, this is good news. Jesus' resurrection is our divine receipt. Di ba kapag kayo po ay nagkakaroon ng payment sa department store? Halimbawa, pumunta kayo kay Kuya Eman sa Popeyes. Uy, meron pa tayong patalastas. Popeyes, kung nakikinig kayo, sponsored by Popeye. Nagbayad kayo. Alam mo, yung paborito ko sa Popeye, yung kanilang chicken. Ang sarap eh. Para makuha mo yung chicken, ma-redeem mo yung chicken, you have to pay. Di ba? Pero para ibigay sa yun, meron ka munang resibo bilang patunay, meron kang proof na merong bumili. Sa context po natin pinag-uusapan, hindi tayo nagbayad. Pero yung bunga nung binayad ng ating Panginoon, nasa atin po yung resibo. Bakit? As a proof that we have been made righteous in Christ Jesus. Now, tingnan niyo po yung mga talatang ito, Romans 4:25. Yung talatang ito napakaganda na hindi masyadong nauunawaan na marami po sa atin, pero bibigay ko sa inyo magandang revelation po ng talatang ito. Who was betrayed? Yung who dito, it's all about, it's Jesus Himself who was betrayed and crucified because of our sins. Yun po yung significance ng Kanyang death. And was raised from the dead because of our justification, our acquittal, absolving us of all sin before God. So yung sa mga ginawa po ng Panginoon, sa Kanyang kamatayan, pinaging matuwid na po tayo doon ng Diyos. Hindi po binuhay si Kristo para tayo may maging matuwid. Hindi po. Tayo po'y matuwid na sa kamatayan pa lang ng Panginoon. Now, bakit kailangan buhayin ng Panginoon Hesukristo? Bilang patunay na tayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos, acquitted na tayo. Halimbawa, sinasabi sa inyo ng dyablo, may naglalaro sa inyong isipan, kinakausap kayo.
Yan ba ang Kristiyano? Tinasabi mo matuwid ka? Matuwid ka ba? Minsan gumagano ng kalaban, di ba? Sabihin mo sa kanya kung gusto mo siyang kausapin, oo, matuwid ako. Anong proof mo? Binuhay na maguli si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wow. Yun po ibig sabihin ng verse na yan. So tayo po, kaya po, nagkaroon ng dahilan ng Diyos na buhayin ng kanyang bugtong na anak dahil nakita tayo ng Diyos sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus na wala na po tayong bahid ng kasalanan. Amen. Ito po ibig sabihin ng verse na yun. And then, para meron tayong resibo, divine receipt, as a proof na tayo po, we have been made righteous with God, binuhay niya si Kristo. So, buhay si Kristo. So, ibig sabihin, kung ikaw ay pinaging matuwid, makasalanan ka pa ba? Church? Hindi na. Matuwid ka na banal ka na So, binuhay niya si Kristo bilang ating pruweba. Amen. Sabi pa ng 1 Corinthians 15:17, and if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Now, i-reverse po natin talatang ito. Binuhay ba maguli si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Mula sa kamatayan, I should say. So, is Christ risen? Yes. So, therefore, your faith is not futile, but effectual. So, ibig sabihin, you are no longer in your sins. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y mananampalataya, never mong sasabihin that you are still a sinner. Hindi na po kayo makasalanan as a believer. Kasi every time na sinasabi mo na, I'm a sinner, saved by grace, sinasabi mo lang, dinideklara mo na patay si Kristo, na walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Nasa kasalanan ka pa rin. Sabi mo kasi, you are a sinner. Now, hindi natin binibigyan ng valor yung kanyang resurrection. But praise God, ito pa'y malinaw sa atin. At kapag naintindihan po natin ito, that Jesus was raised from the dead, talaga pong walang dahilan na hindi po tayo matuwa. Because ito po ang patunay na tayo po'y that we have been made righteous before God. Amen. So the more po naintindihan natin ito, di ba, nagkakaroon po ng kulay ang ating Kapaskuhan. Amen. So ngayon po, pag tayo po ay nagsiselebrate na ating Kapaskuhan at bilang mananampalataya, magdiwang po tayo. Dahil kung hindi po nagkaroon ng Pasko, hindi tayo matutubo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo magiging matuwid bilang mga mananampalataya. At kung kayo po hindi magiging matuwid, dahil hindi kayo pinatawad sa inyong mga kasalanan, hindi tayo makakakit ng langit. But praise God, the good news is, kung kayo po'y mananampalataya, ay talaga naman pong makikita-kita po tayo sa langit. So ito po ang significance ito. Jesus' death was His payment for man's sin, while Jesus' resurrection is our receipt as proof that we have been made righteous in Christ Jesus. Amen and amen. At kapag naintindihan po natin yan, talaga namang mai-in love po tayo. Na talagang inaantabayan na natin ang Kapaskuhan, hindi tayo nagiging materialistic. Kasi maraming tao sa ngayon, pag sinasabi lang pag Pasko, usapang bigayan. Actually, dapat meron tayong bagong cellphone. Wala pong masama doon kung meron kayong pambili. Pero hindi po dapat umiikot dyan yung celebration ng Kapaskuhan. Ano naman kung wala tayong bagong damit? Meron po tayong pinamimigay na damit dyan. Pinamimigay ba? Nadulas yata ako doon. No? Kung kayo po may mga damit, patatatakan namin. Meron kami dito ng Solution Grace Church. Bibigay namin sa inyo. Amen. Pero hindi po dapat umiikat sa komersyalismo ang Kapaskuhan. Dapat naintindihan natin, it's all about Jesus because Jesus is the reason of the season. Amen and amen. So ngayon po, ang isa pa magandang bagay po dito, bilang mananampalataya, meron na pong binigay na down payment sa atin ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Dahil tayo po'y pinaging matuwid sa harapan niya, nakikita niyo pa yung puso ng Panginoon, na ating Panginoong Diyos, ang dami niyang ginawa ngayong Kapaskuhan. So, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, meron siyang down payment na binigay sa iyo. Alam niyo kung ano po iyon? Bilang patunay na wala na makakaagaw pa sa atin. Kahit si Satanas. So, ibig sabihin, kapag ligtas ka, mananatili kang ligtas, magpakailanman. Binigyan tayong down payment. Ano po yung down payment na ito? Nang kanyang ibinigay sa ating espiritu, ang kanyang banal na espiritu. Basahin po natin ito in Ephesians 1:13-14. And when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, when you believed in Christ, you were marked with the seal of the promised Holy Spirit, who is the down payment for our inheritance until the redemption of God's own possession to the praise of His glory. Bakit po tayo binigyan ng down payment ng Panginoon? Dahil sabi niya, aking ka na. Wala na makakaagaw sa'yo. Di ba, halimbawa, meron tayong gustong i-purchase sa department store. Gustong-gusto ko
yung item na yon para wala na pong makakuha. Ako, ginagawa ko, pag meron akong gustong damit minsan, wala akong pera. Wala akong budget doon. Hindi, may pera ako, wala lang akong budget. Ginagawa ko, atimaysa sa damit, nilalagay ko sa likod para walang makakita. Baka mabili. Now, sa iba naman, para walang maka-purchase na, anong ginagawa ni Kuya Albert? Nag-uumapaw ang pera niyan eh. Nagbibigay ng down payment. Kulang ako ngayon, pero lalagyan ko ng down payment. Ano ibig sabihin pag nilalagyan ng down payment yung item na gusto nyo? Nire-reserve natin. So tayo po ay para sa Diyos na kapag alam po natin na katotohanan ito, yung kaligtasan mo talaga hindi po pwedeng bawiin. Alam mo sino lang bumabawi? Tao. Pero ang Diyos po, pag siya nagbigay, pinaparami pa niya. Amen. Sabi niya in Hebrews 6:14, surely blessing I will bless you and multiplying I will multiply you. Now, ang mindset na maraming mananampalataya kung bakit hindi sila sure at hindi sila masyadong masaya sa buhay nila o sa journey nila bilang mananampalataya, it's because naririnig nila yung mga hindi mabuting balita ng Ebanghelyo. Na naniniwala sila na kapag meron silang nagawang pagkakamali, of course, nagkakamali pa rin po tayo, nagkakasala tayo. Pag nagalit sa kanila ang Diyos, naku, pwedeng bawiin ng Diyos yung ating kaligtasan. Nakaloob. Ang nakakalungkot dito, kaloob, pag sinabing kaloob, gift. Well, kung ibabase mo sa sistema ng tao, ang tao naman talaga nagbibigay ng gift. Ang nakakalungkot, binabawi. Pero ibang klase si Brother Gio. Pag nagbigay ng kaloob, dinadagdagan pa. Hindi binabawasan. Ganon din ang Panginoon, mga kapatid. Now, ang takot na maraming mananampalataya kung bakit napapagod sila at napapagal. Kasi ang thinking nila, yun nga, So, pag meron silang nagawang hindi mabuti sa harapan ng Diyos, naku, pag nagalit sa akin ng Diyos, babawiin niya yung kanyang kaligtasan. Now, ang bigat nito. So, yung journey nila bilang mananampalataya, hindi masaya yung lakad nila. Malungkot tayo po, masaya. Because believing na kapag kayo po ay ligtas na, hindi po mawawala po yan. Pero ang prominente pong napapakinggan ng maraming tao sa religion, nakabase yung kanilang kaligtasan sa kanilang effort, sa kanilang pagtatrabaho. Now, ito po ang nagbibigay ng kalungkutan sa maraming mga mananampalataya sa iyo. Kaya po, tinatanggap na lang nilang mapagod at mapagal. At tila hindi po nila nararamdaman na sila po'y pagod na at pagal na. Alam niyo kung bakit? Tinanggap na po nila na natural lang ang mapagal. Which is hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Alam niyo po ang good news? Ito po ang sinasabi ng good news. We are not God's object of His wrath, but we are God's object of His love. Amen. Nilikha tayo ng Diyos para pagbuntunan niya ng kanyang pagmamahal at pag-ibig at ng kanyang mga provisions. Let me give you 1 Thessalonians 5:9. For God did not appoint us. Sino po yung us dito? Believers. To wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, kung kayo po ay mga nanonood sa ngayon at tila tinanggap mo na natural lang ang mapagal, hindi po dapat natural yan. Kasi yan po ay salungat sa Ebanghelyo ng Panginoon. Now, let me give you once again itong verse na ito, 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. Marahil kaibigan, isa po kayo sa sinasabi ng iba kasi nagbabackslide, o nai-inlove sa mundo. Now, ito po yung susi kung bakit maraming tao nai-inlove sa mundo. Syempre naman, sino ba naman ang mananatili sa sambahan kung ang tinuturo po sa atin na kapag ikaw ay nagkamali, kukundinahin ka ng Diyos, pag siya'y nagalit, babawiin ang kanyang kaligtasan, syempre, saan ka pupunta? Kung sa simbahan nga, hindi ako tinatanggap Pero parang lumalabas pa, mas mabuti pa si Satanas Sabi ng Satanas, dito ka sa akin, brother, tanggap na tanggap kita. Now, kaya bakit marami lumilipat sa mundo? Now, this is the answer. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Now, hindi po ibig sabihin ng talatang ito, kung bakit ka nai-love sa mundo, dahil hindi mo mahal ang Diyos, hindi po. Kanina po ay pinakita ko na po sa inyo under the new covenant of pure grace, hindi na po natin kailangan patunayan sa Diyos kung gaano natin siya kamahal. We failed. Even po sila David, si Abraham, si Moses, si Elijah, lahat po yan nag-fail po sila. Under the old law-keeping covenant, you have to prove to God how much you love Him. Pero nag-fail po ang tao. Now, sabi po ng Diyos, panahon ko na ngayon, under the new covenant of pure grace, hayaan mong patunayan ko sa iyo at pinatunayan na po ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagmamahal doon po sa krus ng Kalbaryo.
Now, bakit maraming tao po ang nai-love sa mundo? If any man loves the world, the love of, not for. Hindi dahil sa hindi mo mahal ang Diyos, the love of the Father is not in Him. Wala po kasi kayong revelation of how much God loves you. But praise God, narito po, isa po ang SGC na ibinabalita po namin sa inyo na mahal po kayo ng Diyos. At kapag lumapit ka sa Diyos as you are, hindi po kayo itataboy ng Diyos. Hayaan mong magpayakap ka sa Kanya. Consent yourself to be loved by Him. Bigyan po natin siya ng kalayaan na yakapin ka ng Diyos. Ewan ko lang kung ikaw ay bibitaw pa sa pagmamahal na yon. Sabi nga po ng Romans chapter 2 verse 4, God's goodness will lead you to repentance. Amen. So ito po ang mensahe ng Ebanghelyo. Now, ito rin po ang problema ng mga tao noon sa lumang kasunduan sa panahon ni Moises. Sa lumang tipan. Kung bakit po sila ay hindi po nila na-enjoy yung journey nila patungo sa Promised Land from Egypt. Remember mga kapatid? From Egypt sila po for so long, naging slaves po sila ng mga Egyptians. And then, nung sila po ay dinala ng Panginoon through Moses, pinadala po niya ang sugo niyang si Moses, yung kanila pong pagtahak sa landas patungo sa Promised Land, hindi nila na-enjoy. Maraming mananampalataya, hindi po nila na-enjoy ang kanilang walk as a Christian. Kasi po, alam niyo kung bakit? Gaya po ng mga Israelitang ito, they had this wrong belief na galit sa kanila ang Diyos. Marami ako nakakausap sa panahon natin sa ngayon. Sinasabi nila sa akin, Laverne, ba't ganon? Ang hirap ng buhay ko. Bakit hinayaan ng Diyos na ako'y magkaroon ng ganitong buhay? Sabi ko, wag po natin sisihin ng Diyos. Habang sinasabi nila yun, nakasara yung bibig. Bakit hinayaan ng Diyos na ako'y magdusa ng ganito? Una sa lahat, wala po sa likod niya ng Diyos. Kasi po pawang mabubuti at pawang mabubuting bagay at kaloob lamang ang nagmumula sa Diyos. Kung kayo po ay nasisikil sa ganyang sitwasyon, tatlong dahilan. Because we still live in this fallen world, ito po marahil ay nasa likod nito ang kalaban, o meron po mga taong hindi po natutuwa sa inyo, sa atin, kasi naman we cannot please everyone, gumagawa po sila nakabuktutan laban sa atin. Ikatlo, maling desisyon. Now, sa kabila po ng ating mga pagkakamaling ito, ililigtas ka pa rin ng Diyos. Wala siyang kasalanan, wala siya sa likod ng iyong mga pinagdaraanan, pero ang pakay niya sa iyo, iligtas ka niya kung magpapasakop ka sa Kanya. So, wag po nating sisisihin ng Diyos kasi hindi pwedeng gagamit siya ng mga masasamang pangyayari para naman sa iyong ikabubuti. Ako po, hindi ako naniniwala doon kasi paano magbibigay ng masamang pangyayari ang Diyos? Wala nga bagay na masama sa Kanya eh. Nakakapagbigay ka ba ng bagay na wala ka? It doesn't make sense. Amen? So, wag po nating sisihin ng Diyos dahil wala po sa bokabularyo ng Diyos na bigyan ka ng mga bagay na masasama, pawang mabubuti, at sakdal na kaloob lamang ang nagmumula sa Diyos. So, kung meron po kayong pinagdaraanan sa ngayon, ay wag po kayong magkaroon ng kaisipan gaya po ng mga Israelita na galit sa akin ng Diyos kung bakit ako pinapahirapan ng Diyos. Hindi po ang Diyos na nasa likod niyan. Naalala ko lang nung mga nakalipas na araw, meron akong nakita sa April na nagiinuman, tapos nililindol sila. Nakakatuwa pa rin ang mga Pilipino, no? Kapag nasisikil sila sa problema, hawak-hawak nandun yung bote. Lakas ng lindol. Alam mo, sinasabi ng mga tao, Lord, 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 Lord. As if ang Diyos ang nagpapakalog ng mundo natin. Mga kapatid, we still live in this fallen world. Kaya po nangyayari po yan dahil ang mundo po natin ay nasa bagsak nitong kalagayan. So, hindi po ang Diyos ang gumagawa para takutin ka. Ang pakay ng Diyos, ibigyan ka ng kapayapaan. Amen. So, ito po gusto ko pong linawin sa atin para matuto na tayo. Ito pong kasaysayan in the Old Testament ay mali po yung kaisipan ng mga Israelita dito. Dahil ang thinking po nila, galit sa kanila ang Diyos. Even though niligtas na sila mula sa Egypt. Ang Egypt po ay it's a picture of the world. At dinadala sila sa piling ng Panginoon, which was Canaan, the promised land. Pero ito pong mindset nila. At nagagalit sila lagi kay Moses. Kaya po si Moses na-stress eh. Nung mahaba yung balbas, namuti pa. Basahin natin, ito po ang mindset ng mga Israelita in those days. Deuteronomy 1:27, and you complained in your tents and said, because the Lord hates us. Kita nyo na? Ito po ang mindset ng mga Israelita in those days. He has brought us out of the land of Egypt to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us. Grabe.
kung papatayin kayo ng Diyos, dun pa lang sana pinatay na kayo sa Egypt. Anong klaseng pag-iisip po ito? Talagang yung perverted yung isipan ng tao, no? Niligtas na sila ng Diyos mula kay Pharaoh. Still, dinala mo kami dito sa ilang para dito lang mamatay. Grabe yung kanilang ginagawa sa Panginoon. And yet, ang Diyos po napakabuti. Niligtas po sila, binuksaan ang Red Sea, nagreklamo sa tubig, binigyan sila ng matamis na tubig. Kada reklamo in those days, may kapalit na pagpapala. Pero reklamo pa rin po sila ng reklamo. Now, mas gusto po nilang mga Israelitang ito na sila po ay bumalik doon sa Ehipto na kung saan for so long sila po ay ginawang alipin ng mga Ehipto. At wala pong bayad yun, Papayag ba kayo? Nagtatrabaho po kayo, Nay? Walang bayad? Ang hirap nun. Kahit allowance, wala. Wala pong ganon. Pero, mindset po nila, kahit patungo na sila sa promised land, kaya naman kami dinala ng Diyos dito, galit siya sa amin. Kita nyo na ang masamang epekto po nito. At alam nyo po ang nangyari sa kanila, ang kanila lamang pong lakbayin is just 40 days lamang. Pero dahil meron silang maling mindset, meron silang maling kaisipan, hindi sila nakikinig kay Moses, yung 40 days, tumagal naging 40 years. Parang hindi ka sure. Naging 40. Now mga kapatid, minsan po tumatagal tayo sa ating mga pinagdaraanan. Alam niyo kung bakit? Minsan ang tigas ng ulo natin or pwede natin i-considera, may mali tayong mindset. Ngayon, ang Diyos ba ang nagtalaga sa kanila para umikot-ikot na ganun sa loob ng 40 years? Hindi po. Sila pa rin yun. Katigasan ng ulo nila. Now, tingnan niyo po hindi kagandahan ng Egypt. Dinadala sila sa promised land. Still, gusto na lang ibalik sila doon ni Moises. Now, once again, gaya na sinabi ko kanina, ang Egypt po, it's a type of the world. Alam niyo po ang Egypt sa wikang Hebreo? It's Mitzrayim. Sabihin niyo nga po, Mitzrayim. Mitzrayim. Para maalala niyo. Alam niyo po ibig sabihin ng Mitzrayim? Tribulation, misery, restraint, distress, double stress, and double pressure. Alam niyo po kung bakit? Sa Mitzrayim po, o kaya po dito sa Egypt, ang kanila pong mga pangunahing mga gulay at prutas ay melon, garlic. Ano sa Tagalog yung garlic? Bawang. At onion, sibuyas. So itong kanilang mga gulay na ito, pag kailangan pitasin, kailangan po nilang yumuko. Backbreaking talaga. It's a picture of hard labor or hard work. So para kunin po nila yung mga gulay na yan, kailangan nilang yumuko. Kaya siguro sabi ng mga Pilipino, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Talagang backbreaking. It's a picture of hard labor. And then, para sila po ay, ang mga pananim po ng Egypt, noong mga panahong yon, umaasa po sila, hindi po sa ulan ng langit. Umaasa po sila sa Nile River. Now, para po madiligan yung kanilang pananim, kailangan po nilang gumawa ng ganito, yung mekanismo na para tumulo po yung tubig mula sa Nile River. It's a picture of hard labor pa rin. Kita nyo na, ito pong ginagawa sa kanila ng mga taga-Ehipto in those days. Why? Because Egypt, it's a picture of the world. Maraming tao sa ngayon, ang hirap ng mundo, pero still, they fall in love with the world. Ang mundo po talaga naman, it means tribulation, misery, restraint, distress, double pressure. Kaya nga po, pag ang mundong ito sobrang dumilim na, pabagsak ang mundo, tayo po i-rapture ng Panginoon. Tatanggalin niya tayo. Kasi ayaw niya tayo dito sa mundo because we do not belong in this world. Tayo po yung mga citizens of heaven. Amen. Now, so ang ginagawa po ng mga taga-Ehipto, talaga namang ipapump nila yon through their legs para magkaroon po ng tubig. Pero, di ba nakakapagod po ito? Samantala, ibahin mo ang Canaan. Ang Canaan, ito yung promised land na pinagpapalit ng mga Israelita, ito mga kababayan ni Moses, pinagpapalit nila ang Canaan sa Egypt. Ang Canaan po, according sa Bible, God's promised land to His chosen people. And a land flowing with milk and honey. Once again, hindi po sinabi ng Biblia that Canaan is a land with milk and honey. Okay din yun. Now, ba't nilagay po yung word na flowing? It speaks of abundance provision. Di ba pag sinasabi natin, dito po sa aming church, flowing with coffee. Ibig sabihin, maraming coffee.
Coffee lang. Walang tubig, walang asukal, walang creamer. Coffee lang eh. Now, yung Canaan po, flowing with milk and honey, so it speaks of abundance. And ang mga pananim po ng Canaan, grapes, figs, olives, mga prutas na madali pong pitasin. Hindi mo na kailangan yumuko kahit nakatayo ka lang. And mind you mga kapatid, umaasa po ang Canaan sa tubig mula sa langit pandilig. So kanino sila umaasa? Sa Diyos. Amen. At ngayon po, hanggang ngayon sa kasaysayan, pag tinignan nyo sa mapa, subukan nyo po, i-google ninyo, yung itsura ng Egypt, kulay brown. Yung itsura ng Israel, kulay green. Yung Egypt, nanunuyot. Yung Israel, luntian. Ibig sabihin, ito po yung naglalarawan ng malusog na lupain. Wow! So, bakit po hindi nila kaagad naranasan yung kasaganahan ng Canaan? It's because, imbes na 40 days lamang po sila sana nag-iikot papunta doon, dahil po sa kanilang pagrereklamo, inabot ng 40 years. Now, kung ang Canaan po is God's promised land to His chosen people and a land flowing with milk and honey, now, this is truth to ponder. God's blessings are so easy. Hindi mo na kailangan mag-backbreaking pa. Walang hard labor, walang hard work talaga. While the world's riches are stressful and backbreaking. Amen. So anong dahilan natin para magbalik pa sa mundo? Now, pero bakit marami pa rin pong tao ang bumabalik sa Egypt? Because they still have this wrong mindset. Akala nila galit sa kanila ang Diyos. Maraming relihiyon, ito po ang sinasabi. Pag hindi ka sumunod sa kautusan, gagalit sa iyo ang Diyos. Now, itinalaga po, I believe, ang church natin. Konti lang po tayo nagtuturo ng ganitong katotohanan. Nasadyang hindi po pwedeng magalit na ang Diyos sa atin. Sabi ng 2 Corinthians 5:19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins to them, but reconciling them. So God is in the business of reconciliation, not condemnation. Yes. Ang condemnation, it's a message of religion. Pero kapatid, huwag kayong mag-isip na galit sa inyo ang Diyos. Yung galit po ng Diyos, ibinuto na niya sa kanyang bugtong na anak. Kaya po sabi ng ating Panginoon Jesus, it is finished. So ibig sabihin, it is finished. Sinaid na po ng Panginoon sa kanyang katawan ng lahat ng galit ng Diyos. So wala na siyang pwede pang ibunto na galit. Wala nang pwede ibunto ng galit sa akin at sa iyo. Kaya nga po, it is finished. Hindi po sinabi ni Jesus, it is almost finished, but it is finished. So ibig sabihin, wala na pong dapat tayong pagdudahan. At mga kapatid, isipin niyo po ito this is good news. Hindi po galit sa inyo ang Diyos. At hindi po magagalit sa inyo ang Diyos. Ikalawa, ang pakay ng Diyos sa atin, huwag tayong manatili sa Mitzrayim, sa Egypt. It's a type of the world. Ayaw niya tayo dito sa mundo. Huwag ka masyadong occupied with the things of this world. Ayaw po ng Panginoon yun. Mapapagod ka, mapapagal ka. Isip ka ng isip sa Christmas, ano bang bibiling ko? Nagpapanik buying ka na. Kailangan ko magkaroon ng cellphone. Wala kang budget. Kung wala po, hindi pa para sa'yo yan. Kailangan ko talagang gawin po ito. Pagod na pagod ka na. You are so occupied with so many things. Kaya napapagod ka. You just have to enjoy life. Kapag kayo po'y nasa Mitzrayim, hard labor, hard work. Remember last Sunday, pinag-usapan natin, ang working hard or hard labor po, it's not meant for us believers. Sabi po ng Biblia in Colossians 3:23, hindi po tayo kailangan mag-work hard. Alam ko marami tumataas ang kilay sa teaching na to, but this is true. Sabi po ng talata, you just have to work heartily or work diligently. Pag sinabing work diligently, meron tayong proper time management. Yung pag sinabi natin proper time management, may panahon ka sa iyong sarili. Hindi yung tipong ang gulo-gulo ng buhok mo, yung tipong kagagaling mo lang sa com shop na 3 days ka naglalaro doon. Wala na wala ka nang ginagawa. Doon ka na pinapaluguan ng nanay mo, doon ka na pinapakain ng nanay mo. Ang tawag doon talaga, working hard ka na, ano bang mga laro ngayon? Mobile Legend. Mamaya may sakit ka na. O kaya, ang laro mo, papay. May papay ba sa com shop? Wala na yan. Octopus. Panahon namin yun Dota. Ang tawag dito, kasi marami even mga kabataan ngayon, di ba naglalaro, talagang they play hard. Ibang tipong 4 days na sa com shop. Alam niyo kung bakit? Ito po ang tinuturo ng mundo na ina-adapt ng church. Study hard. Play hard. Ano pa? Work hard. In-adapt ng church. Alam mo sabi sa church, pag may problema kayo, pray. Pero pag mabigat ang problema mo, you just have to pray hard.
No such thing. May pray soft ba? Alam niyo kung ba't sinasagot po ng Panginoon panalangin natin? Not because you pray hard. Pray harder pa. Meron pa nga ganun eh. Talagang pagod ang mga tao sa relihiyon eh. Kung bakit po sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, it's because dinadalangin natin yung sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Not because of the hardness of your prayer. No such thing. Kaya po dapat hindi ganun. You just have to enjoy your work. Enjoy mo lang yan. Pag sinabi mong diligence, meron kang proper time management. Hindi yung tipong para kang galing nga sa com shop, 3 days na, hindi ka naliligo, wala kang panahon sa sarili mo, wala kang panahon sa pamilya mo, wala kang rin panahon na maglingkod sa Panginoon. Hindi po yan nakalooban ng Panginoon kasi magkakasakit po kayo. Amen. Now, let me give you these verses. Proverbs 13:15. Good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. So yung buhay natin mga mananampalataya, hindi po mabigat ang buhay natin, hindi mahirap. You know why? Because God's blessings are so easy. While the world's riches are so stressful. Now, alam niyo, huwag tayo ma-occupy ng mga bagay ng mundong ito. I-occupy natin ating isipan na kabutihan ng ating Panginoon. Isa pa, Proverbs 10:4. Poor is he who works with a negligent and idle hand, but the hand of the diligent makes him rich. Now, let me give you once again, as a review lamang po ito, ano ibig sabihin ng diligence? Careful and persistent work or effort. May tamang time management. Kaya po, hindi natin sinasabi sa mga kausap natin, busy ako. Remember, ano po ibig sabihin ng busy? Being under Satan's yoke. Tayo po, ba't hindi tayo busy? Because we are under Jesus' yoke. Dalawa lang naman po yan eh. Kung busy po kayo, hardworking, talagang you work hard labor. Sabi mo, pastor, ito talaga ako eh. Maybe you're under Satan's yoke. Hindi po kalooban ito ng Diyos. Kasi pag sobra po kayong ganyan, ngarag na kayo, pansinin nyo, maapektuhan po ang inyong relasyon sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Pag tinakausap ka ng anak mo, Tay, kumusta ka? Mabuti! sabi nung anak, galit po ba kayo? Hindi, masaya lang ako. Nakikita nyo, napapasigaw na tayo. Even po yung esposo natin pag kinakausap ka, Han, kumusta ka? Huwag mo ako usapin, busy ako. Naapektuhan yung ating relasyon with our wife, ating family, even sa ating mga churchmates at sa ating mga katrabaho. Mapapahamak po kayo. Now, ang puso po ng Panginoon sa atin, God doesn't want you to work hard. He wants you to work with diligence lang. Heartily. Diba? Enjoy lang. Ibang tipong pag katapos ng trabaho, iwan mo yung trabaho, tapos ka na dyan eh. Enjoy natin ang buhay natin, ang pamilya natin, ang Panginoon. Spend your time with God. Talaga, ito po ang susi. Kasi pag kayo po'y sobrang pagod na, maapektuhan ang inyong disposisyon. Amen. Madadami pa wrinkles nyo din eh. Magmumukha kayong matanda. Gusto niyo po bang ganun? Dito sa aming church, mga kulang mga tao. Amen. Diba? Hindi mo mahalata mga tao dito, mga 300 years old na, mga lang mga 50 plus lang. So yung word po na hard work or hard labor, it's not meant for us believers. Hindi po ito para sa atin, mga kapatid. At maniniwala po ba kayo na hindi po talaga kalooban ng Panginoon na tayo po magkaroon ng hard labor o hard work? Dahil alam niyo po, bago pa man ipinako ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito po ipapatunayan sa atin ng Biblia. Kung gaano napakabuti ng ating Diyos. At ibinubuyang-yang ko na po sa inyo ngayon ang puso ng Diyos. Wala pa man po sa krus ang ating Panginoong Hesukristo, may ginawa na po siya na katubusan sa atin para tubusin tayo sa paghihirap sa pagtatrabaho. Naalala niyo po yung mga unang tao dahil sila po ay nagkasala. Di ba sila po ay nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw? Bakit nilikha ng Diyos ang mga tao, si Eva at si Adan, on the 6th day? Kasi provided na po lahat. Because God wants them to enjoy His creation. Yung mata nila gusto ng Panginoon busugin sa napakagandang creation ng Panginoon. And yung kanilang tummy, busugin sa kanyang provision. Kasi provided na lahat eh. So nilikha ang tao sa ika-6 na araw. So sa paraiso, wala silang gagawin. They just have to enjoy life. Come on, church. This is good news, di ba? God wants you to enjoy life, pero ito masakit. They committed highest treason. Hindi sila sumunod sa Panginoon. Nasabi niya, huwag niyong kakainin itong pinagbabawal na punong kahoy. Yung pinagbabawal na bunga mula sa punong kahoy na yon. So ginawa po nila yon. And then, tinaboy po sila sa paraiso. Sa Garden of Eden.
At ang sabi ng Panginoon, dahil kayo'y nagkasala, itong sabi niya in Genesis 3:19, in the sweat of your face, you shall eat bread. So pagpapawisan na ninyo ngayon, ang inyong kakainin. So ibig sabihin, sa Garden of Eden, walang pawis. Provided nga lahat eh. Pero nung nagkasala po sila, ay pagpapawisan nila. Now, balikan natin yung talata. Till you return to the ground. For out of it, you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. So, pagpapaguran po nila. At since nung panahong yon, dahil sa pagkakasala ni Eva at ni Adan, ang lupain po ay nasa ilalim na ng sumpa. Kaya po ang mga tao hirap na hirap sa pagtatrabaho. At tila sa panahon natin sa marami pa rin po mga tao tila hirap na hirap sa kanilang buhay at pamumuhay. Dahil umaasa sila sa lupain. Now, ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. Saan po nagkasala si Eva at si Adan? Garden of Eden. Now, alam niyo po, dahil mabuti ang Diyos, dahil yung words na hard labor or hard work or working hard or slugging, it's not meant for the believers. Hindi po natapos dito ang kwento. Nung dumating po ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane, isipin niyo, napakagaling ng Diyos, no? Tinapatan niya yung pagkakasala doon sa Garden of Eden, meron pong katubusan na nangyari dito sa Garden of Gethsemane. Ano niyo po nangyari dito? Habang nananalangin ng Panginoon, let me give you Luke 22:44. Dala ng matinding hinagpis, si Jesus ay nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Now, bakit po kinailangan gawin po ito ng Panginoon na pumatak yung kanyang pawis na tila malalaking patak ng dugo? Do you have any idea? Dahil po, para tubusin ng kanyang pawis na tila malalaking patak ng dugo ang lupain na nasa ilalim ng sumpa para tayo po'y makawala na sa sumpa ng hard labor at hard work. Wow! Mga kapatid, kaya po malinaw talaga yung words na work hard, slugging, hard work, hard labor, it's not meant for us believers. Kung kayo po'y may trabaho sa inyo, you just have to enjoy it, work diligently, work heartily, may proper time management, hindi po yung tipong para bang ngarag ka na hindi mo na alam ang araw. Anong araw ba ngayon? Linggo ba ngayon? Akala ko Lunes na eh. Ibang tipong, ang hirap mong kausap. Anong tawag sa mga taong to? Para kang sabaw. Lutang. Para ang zombie. Hindi gano'n ang mga mananampalataya. Mga mananampalataya, pag tinanong mo, anong araw ngayon? Alam mo, Sunday. The Lord's Day. Hindi yung tipong di mo alam. Ibang tipong buong panahon mo talagang wala kang alam. Oh man, sabaw. Lutang. Hindi po tayo ganyan. Amen? So ngayon, ang ganda ng ginawa ng Panginoon. Bakit niya ginawa ito? Dahil ayaw niya po tayong nagiging slave ng hard work at saka ng hard labor. Kasi kung hindi po niya ito ginawa, okay lang sana yung hard labor and hard work. See? At saka maganda pa po dito, mga kapatid. Ang katubusan nangyari sa Garden of Gethsemane. Ang pagkakasala nangyari sa Garden of Eden. Wala pong insignificant detail sa Biblia. And mind you, mga kapatid, ito pang maganda. Ayaw po ng Diyos na talaga na pinapawisan tayo. Yung pong ibig sabihin dito ng pawis, hindi yung pinagpapawisan ang napawis, no? Ito po yung nahihirapang kang sadya. Yung pagal na pagal ka. Sa lumang tipan, yung mga naglilingkod sa templo, sabi niya dito, huwag kayo magsusot ng anything na wool na dudulot sa inyo ng pawis sa inyong paglilingkod sa akin. Magsuot kayo ng mga lino o linen. Ezekiel 44:17-18. And it shall be whenever they enter the gates of the inner court that they shall put on linen garments. No wool. Kaya ayoko ng wool eh. Mainit eh. Nagsuot lang ako ng wool nung graduation at saka nung kinasal ako. Yun lang. No wool shall come upon them while they minister within the gates of the inner court or within the house. They shall have linen turbans on their heads and linen trousers on their bodies. They shall not clothe themselves with anything that causes sweat. Why? Because God wants you to enjoy life. He wants you to work with diligence. See? Kaya nanay, kahit ano pong ginagawa nyo sa bahay, enjoy nyo lang. Samahan nyo ng pito. Maganda yung buhay natin, pumipito tayo. Kasi pag pumipito ka, masaya ka eh. Kahit wala, sabi nga ni Kuya Albert, kahit wala pong, anong tawag mo, bakod ang inyong mga labi, pumito kayo. Ang hirap nun. Baka wala nga lumalabas nun eh. So, dito na tayo, no? Gusto ko pong, gaya pa na pinag-usapan natin last Sunday, maraming Kristyano rin po sa akin ang pagal na pagal. Yung tipo bang, talaga bang,
naghahanap ng panahon kasi nakatingin sila sa mundo eh. Naghahanap sila ng panahon, parang kulang yung panahon nila. Kailangan ko talagang kumayod ng kumayod. Alam niyo kung bakit? Gaya po pinag-usapan natin last Sunday, Matthew 11:28. Dalawang bagay lang po yan. Pag pinasan natin ng pamatok o yoke ng Panginoon na magaan, light and easy, magkakaroon po kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Ngayon, ito po yung litmus test. Pastor, parang pagod na pagod ako ngayon eh. Maybe, gawin na lang natin magaan. Hindi po niyo pinapasan yung yoke ng Panginoon. Anong pinapasan ko, Pastor? Yung yoke na kalaban ng Panginoon. Yun po yung litmus test doon. Pag kayo po'y pagod na, you have to decide. Lipat po tayo, dito tayo. Now, kasi yung iba po kaya napapagod, ayaw nilang pasanin itong magaan na pamatok ng Panginoon. Ayaw nating mag-aral sa Kanya, ayaw po nating sumunod sa Kanyang panuntunan, kaya po kayo napapagod. Because you are so busy with the things of this world. Yun nga Kapaskuhan, nagiging commercialismo na ang Kapaskuhan eh. Ano yung bibiling ko, ano yung dapat meron ako, yung kapitbahay ko meron ganyan, dapat meron din ako. Alam niyo, gaya po ng sinabi ko din nung Sunday, ang nagbibigay lang po ng pressure sa atin, sarili din natin eh. Sarili din natin eh. Dapat meron akong ganitong handa, baka anong sabihin ng kapitbahay ko? May adobo siya, dapat meron ako apritada. Ikaw na nagbibigay ng problema sa sarili mo eh. Yung kapitbahay ko may bagong gulong, yung kotse niya. Ako walang kotse. Alangan mo bumili ka ng gulong, wala kang kotse. Gulong lang. Tayo lang po nagbibigay ng problema ng stress sa atin eh. Pinipressure mo sarili mo. Kung wala, enjoy life. Ano po sabi ng Panginoon? Do not worry about your life. Amen. Ang mabuti po sa atin, meron tayong pamilya, meron tayong mga kaibigan, buhay ka, at hindi ka nakafocus sa mundo. Now, let me give you itong kasaysayan na ito. No? Kung babalikan po natin ang panahon ni Moises. Nung dinala na po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Moises ang mga Israelita, ito po ay nasa 2 to 3 million. Nung sila po ay umalis ng Ehipto, pinakawalan na po ng Pharaoh dahil po sa pagkilos ng Panginoong Diyos, ni Yahweh. Alam niyo po ba, nagkaroon sila ng back pay. Milyones po ito sa pamamagitan ng pilak at ginto. Dala-dala nila pilak at ginto. Mayaman po mga Israelitang ito. At wala po ni isa sa kanilang may sakit. Mababasa po yan sa Book of Psalms. So mayaman na, wala pang sakit. Talagang mayaman yun. Kasi maraming tao ngayon mayaman pero may sakit. Walang yaman yun. Kasi pwede nilang gamitin yung kanilang kayamanan sa kanilang pambili ng gamot. Pero kung kayo po'y walang sakit at marami pa kayong yaman, ay talagang mayaman kayo. Now dito po, nung umakyat si Moses at pinakyat po siya ng Diyos sa bundok Sinai o Sinai para ibigay po yung mga panuntunan ng Diyos. Ang mga tao po sa baba ng bundok, dala-dala yung kanilang mga kayamanan. Wala yung puso nila kay Moses. Wala silang pakialam po ano yung ibibigay ng mga kautusan ng Diyos kay Moses. Wala silang pakialam. Basta ang mindset lang nila, meron silang pilak at ginto. Alam niyo kung ba't po binigay ng Diyos yun sa kanila? Para po ibigay sa mga mangangasiwa na magtatayo ng templo ni Yahweh sa panahon nila. So yung kanila pong kayamanan na natamasa mula po sa binayaran sila ng Ehipto, ang daming ginto at pilak nun para po ito sa pagpapatayo ng templo ng Panginoong Diyos mga oras na yun. And since wala pong isipan nila kay Moses, wala silang pakialam. Na pagbaba niya, ano kaya bababa pa to? Sana ganito, ano kaya ang sinasabi ng Panginoong Diyos kay Moises? Wala silang ganong isipan. Samantala, ito pang sinabi nila. Exodus 32 verse 1. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi naman namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Di ba pag medyo inip ka na, hindi ko na ano nangyari dyan sa Moises na yan, sa Albert na yan, sa Aves na yan. Minsan paggalit sa'yo yun di ba? Ganun ang ginagawa natin Now, alam niyo kung bakit? Dahil nakatingin po sila sa yaman na kanilang daladala, sa yaman ng mundo. Wala yung isipan nila sa kung ano man ang mga admonition, mga kautusan ibibigay ng Diyos. Ito rin po ang nangyayari sa maraming tao sa ngayon. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. 1 John 2:16. So ganito po ang nangyayari sa mga kababayan ni Moises. So yung kanila pong hawak na mga ginto at pilak, dahil nakatingin sila sa babae, hindi sila nakatingin sa taas
Hindi sila awaiting sa pagbaba ni Moses. Alam niyo po, itong dapat na gagastusin nila para sa pagpapatayo ng templo, ginamit po nila sa kung saan-saan para ipatayo yung kanilang Diyos-Diyosan na golden calf. Ang golden calf po speaks of religion pa rin yun eh. Kaya po calf, gawa, effort. Yung calf, di ba, it's an animal of effort, of work. So hard labor pa rin sila. So imbes na ipagpatayo po ng templo, saan po napunta? Yung kanilang pera, yung kanilang kayamanan. Sa golden calf. Now, same thing. It is happening nowadays. Marami pong tao sa ngayon, walang isipan nila sa rapture. Hindi sila nag-aantabay. Maraming Christians, wala silang pakialam. Wala silang pakialam na darating pa ba ang Panginoon? Actually, marami pang mga scoffers nowadays sa panahon natin. Tignan niyo po ito sa Deuteronomy 8 verse 18. Kung bakit tayo pinagyaman ng Diyos. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which is sworn to your fathers as it is this day. Hindi po tayo pinagyaman ng Diyos para maging ganid o sakim. Bibili na maraming kayamanan. Okay po yan, walang problema. Na kayo po pinagpapala nyo yung mga sarili. But you have to remember kung ba't tayo pinagpala ng Diyos. Para din po wasakin yung utak natin pagiging sakim. Ang tao sakim eh. Para pala, gagamitin po yung ating kayamanan for the expansion of the gospel. Pero since hindi nga, kagaya ng mga tauhan ni Moises, hindi sila nakatingin sa itaas, nakatingin sila sa baba. Ganon din po yung mga tao sa panahon natin sa ngayon. Na pinagyaman tayo ng Diyos is for the expansion of the gospel. And since nainip sila sabi nila in 2 Peter chapter 3, verses 3 until 4, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw, ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating. Hindi ba? Nasaan na siya? O di ba? May ganun pa sa dulo O di ba? Nasaan na si Kristo? Nasaan na? Now, alam niyo kung bakit sila naiinip? Wala yung mata nila sa muling pagbabalik ng Panginoon. Wala yung puso nila sa Panginoon. Nasaan ang puso nila? Sa yaman ng mundong ito. Now, tingnan niyo po yung pagkakahalintulad. Nangyari na sa panahon ni Moises, nangyayari po sa panahon natin sa ngayon. At marami pong tao sa ngayon, imbes na gamitin po yung ating kayamanan, alam niyo po ang kayamanan natin, pag inimpok natin sa Panginoon, mas maganda pong pag-iimpok ito. Okay, mag-invest. Okay din po mag-invest sa mga insurances. Pero the best insurance, impok natin sa gawain ng Panginoon. Sabi niya, pag binigay mo sa akin to, palalawigin ko. Wala kang magagawa. Yun ang prinsipyo ng Panginoon. Now, imbes na napunta sa gawain ng Panginoon, napunta sa kung saan-saang idolo. Gumagawa rin po ang mga tao sa ngayon. Hindi na po golden calf. Ang ginagawa talaga naman. Pag may konting ipon, iPhone. Wala pong masama sa iPhone, mga kapatid. Pag may kakayahan kayo, 1 terabyte, iPhone 15, go on. Go lang, bili lang kayo, fully paid. Pero kung yan po, nagbibigay ng hirap po sa inyo, huling ipon mo to, tapos pangbibili mo lang na ganun, wala pong wisdom doon. Di ba? Wala pong wisdom doon. Now, mga kapatid, what are idols in your lives? I-define po natin yung idols. Dahil hindi tayo nakatingin sa Panginoon, nakatingin tayo sa yaman ng mundo, nagbibigay po ito ng pagod sa ating mga buhay. Nagiging commercialismo na ang buhay sa mundong ito kung bakit tayo napapagod. Things or ideas that occupy your thoughts, time, resources, or relationships can become idols if they take the place of God. For example, idolatry can manifest through the pursuit of wealth, success, or power. Hindi po magandang balita po ito. Now, paano natin ma-define yung idols? Kapag ito po yung lagi mong binabalik-balikan. Dito na umiikot ang buhay mo every single day. At naapektuhan na po yung pakikipagrelasyon sa tao. These are idols of your lives. Now, meron po ako nakitang isang clip. And let us learn from this powerful, siguro, experience ni Mr. Aga Mulak. Gusto ko pong panoorin ninyo, mga kapatid. Okay. You know, I remember this. I visited my auntie sa hospital nung inuwi siya from Korea. And binisita ko siya, wala stroke, di ba? Ganun siya. Paglabas ko ng ospital, ng kwarto, mag-isa lang siya Wala lang si Ate Lizelle kasi, wala siyang asawa, patay na rin ang asawa niya. Wala Nung umaalis ako, sabi ko, ayan ang Amalia Fuentes, sabi ko, my goodness, you know, yeah, billionaire, or millionaire, Amalia, ang laki na pangalan, tapos nakita mo on her deathbed, parang nag-iisa. Hindi mo talaga dadalhin lahat sa buhay. So parang gusto ko sabihin sa tao, parang wag na tayong mamroblema talaga sa buhay. Parang nandyan na yan.
maging masaya tayo dun sa meron tayo talaga. Kung ano man yun, kung meron kang 100 piso, makabili ka ng soft drinks doon, makabili ka ng tinapay doon, okay yun. May pamasahe ka, may trabaho ka, may konting kita ka, ayos yun. Kasi hindi naman pera lahat eh. Minsan kailangan natin, mga mahal natin sa buhay, kasama natin, hindi naman, minsan nagkakasala rin tayo, pero nagsisisi tayo, pinagsisisihan natin lahat yun. And at the end of the day, we're all gonna go, let's just be happy and be kind always. Parang, I love those words, happy and kind. Thank you so much. A piece of advice from Mr. Agamulak. Ang ganda po nito, no? Na maganda po siguro at the end of the day, ang pinaka-importante talaga, sabi ng Panginoon, once again, in Matthew 11, do not worry about your life. Mas mahalaga po ang katawan kaysa sa damit. Mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain. Ang pinakamahalaga po, may pamilya tayo, kahit, sabi nga ni Mr. Agamulak, kahit meron kang 100, okay na yun. Ang mahalaga ay buhay tayo. Sasabihin siguro ng ibang tao, nasasabi mo lang yan, Mr. Agamulak, dahil mayaman ka. Well, pwede. Pero kasi naranasan na niya, maraming kayamanan, pero napatunayan niya, hindi talaga lahat pera eh. At talaga po hindi pera ang buhay. Ang buhay po natin dapat tumitingin tayo kay Kristo. Hindi po sa yaman ng mundo. Ang yaman po ng mundo mauupod. Kung bakit po napapagal ang maraming tao? Dahil patuloy pa nating pinopursue ang yaman ng mundo, ang Mitzrayim. Ito po yung napakagandang patutuo. Malaking pangalan ng kanyang tiyahin. Pero at the end of the day, wala po talaga tayong madadala. Pero kapag nasa iyo ang Panginoon, you've got it all. Daig mo pang SM. Pag nasa iyo ang Panginoon, daig mo pa si Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Amen. So let's go back sa ating question as we end. Bakit kaya ang tao ay tila hindi mapapagod at hindi mapapagal? Ano sa palagay mo? This is my answer. Dahil pinaniniwalaan na po nila ang kasinungalingan na sinasabi ng mundo na natural lang ang mapagal. Well, I've got good news for you. Hindi po natural ang mapagal. Natural po ito para sa mga unbelievers. Pero kung kayo po isang mananampalataya, hindi po naisin ng Diyos na kayo po'y mapagal. Because He wants you to enjoy life. Kaya nga po niya ibinigay sa atin ang Kapaskuhan, kanyang bugtong na anak, for you to enjoy His life. And that's why, as we end, ito po yung aking solution for you, of course for me. When Jesus is everything you have, then you have everything you need. Amen? Ulitin po natin. Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. When Jesus is everything you have, then you have everything you need. Marirealize po natin yan kapag hindi tayo nakatingin sa mundo. At kontento na po tayo sa kung meron tayo. Lord, since I have you, I have everything that I need in life. Amen? So mga kapatid, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Nasa iyo si Kristo. Wala ka nang hahanapin pa. So ang pinakamahalaga po sa atin, pasalamatan natin, meron tayong kanya-kanyang pamilya, pahalagahan po natin yun. Yun ang kayamanan natin. Kasi po ang turing sa atin ng Diyos, pamilya din eh. Kaya po tayo binigyan ng pamilya para maintindihan natin kung paano po kinakalinga ng Diyos ang kanyang pamilya, tayo po yun. Amen? Kaya po ngayong Kapaskuhan, imbes na tumingin tayo sa komersyalismo ng mundo, tignan po natin ang mga ginawa, ang puso ng Diyos, God's heart revealed for you. He loves you so much. Ayaw po niya kayo napapagod. Gusto lang niya magkaroon ka ng isa. Itong isang to, ang kanyang bugtong na anak, kapag nasa sa iyo na si Kristo, you've got everything that you will ever need. Amen. Amen. So kaibigan, gusto ko muna pong kausapin itong ating kapatid. Kung kayo po first time na dumako sa ating pananambahan, at you've come to realize na, oo nga, gaya ng sinabi ni Mr. Agamulak kanina, hindi talaga pera eh. Hindi mo madadala yan. Pero ito ang palagi ang sinusundan ng maraming tao. Marahil kapatid, isa po kayo sa pagod na pagod, pagal na pagal, ngarag na ngarag. Dahil pilit mong hinahabol ang kayamanan ng mundo. Mapapagod po kayo talaga. Pero alam mo, sabi po ng Biblia in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, alam mo ba all these things doon? Yung kayamanan na hinahabol ng mga unbelievers shall be added unto you. Yun po yung hahabol sa iyo. Psalm 91 verse 6, God's goodness will chase you down. Yes. Yun ang hahabol sa iyo. So wag mo habulin ang kayamanan ng mundo. You pursue Jesus. You would never pursue the riches of this world. You pursue Jesus. And the more po pinapursue natin ang Panginoong Jesucristo, all of these things you need, the ones will be added unto you. Wala pang pressure, wala pang stress.
Pero kapag kayo po ay nandito sa kabilang mundo, inahabol mo ito, wala ka ng panahon sa sarili mo, pagod ka na, nakakalimutan mo na rin ang pamilya mo, at wala ka na rin ugnayan sa Panginoon, mapapagod po kayo. Baka magkasakit pa kayo. Or sigurado magkakasakit kayo. Hindi pa maidadagdag sa iyo lahat ng kailangan mo. But when you pursue Him, yung ating ultimong provider, nasa Kanya po yung ating resources. When you pursue Jesus, all of these things shall be added unto you. Wow! Yun ang sekreto. So kapatid, I want to invite you. Kung gusto mong matapos ng pagod na yan at pagal sa inyong buhay, please pray this prayer with me at hayaan mo ang Diyos ang siyang kumilos para sa iyo. Yung hard labor, tapos na yon. Pinagtrabahuhan ng Panginoon yon. Gusto niya ngayon mag-enjoy ka sa buhay. Pero hindi pa mangyayari yan kapag wala kang relasyon sa kanyang bugtong anak. So kaibigan, I want you to pray this prayer with me. Kung gusto mo maranasan ang buhay na ganap at kasiya-siya. Sabihin mo, O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan. Kaya nga po ako pagod na pagod at pagal na pagal. Dahil sa mahabang panahon, pinipilit ko yung sarili ko na patunayan ang aking kakayahan. But this time, Lord, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na kayo lamang po ang inilaan ng Diyos at isinugo sa mundong ito para magdusa at mamatay alang-alang sa aking mga kasalanan. At naniniwala din po ako na hindi po kayo nanatiling patay, kayo po ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako ngayon ay kinikilala ng matuwid sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan na sadyang hindi na ito lilisan sa akin. Salamat din po ng aking pangalan ay nakaukit na sa aklat ng buhay. Amen at amen. So kaibigan, kung kayo po'y sumunod sa panalangin yan, nagmumula sa inyong mga puso, manampalataya po kayo. Kayo po'y isa ng ligtas, kagaya po namin. Amen. So pwede po ba tayong umawit? At inaanyayahan ko po ang lahat, tayo po ay tumayo at magbigay-pugay po sa ating Diyos sa sadyang napakabuti. You reign above it all. You reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all of heaven and the earth erupt in song. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus. Jesus, you reign above it all. Let all above it all. You reign above it all. Amen. Over the universe and over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all of heaven and the earth erupt in song. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. Kanina po sa pagsisimula ng ating mensahe, diba sabi ko sa inyo, your perception about God will determine the quality of life you're living. Ngayon po nakita natin, napakabuti ng Panginoon. God is inviting you and God is saying to you, do not worry about life. Ito po ang puso ng Diyos. He's revealing His heart to you. So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, gusto niya nakasmile ka lagi. Kasi hindi po pagal yung ating mga kaluluwa. Pag pagal po inyong kaluluwa, pansinin nyo, piso-piso lang ang inyong pag-smile. Pero kapag kayo po nag-uumapa ang kagalahan sa puso, kahit may problema, nagiging muscle memory na natin yung umiti. Kasi nakatuon po yung mga mata natin sa ating Panginoong Jesus. So kaibigan, kung ano man pong dinadala nyo sa ngayon, huwag mong buhatin yan, bigay natin sa Panginoon. Because He cares for you. He wants you to enjoy life to the fullest. Amen. So I would like to pray for you. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po dahil sa kabila ng pinagdaraanan po, hindi lamang po ng mga Pilipino, bagkus lahat ng tao sa mundo. Pero Panginoon, kami po ay sineseparate mo because we are holy. Pinapakita mo sa mundo ang kakaibang kalidad ng aming mga buhay. Na bagaman napakadilim ng mundo, ang sa amin po ay nagliliwanag.
Dahil hindi po kami nakatingin sa yaman ng mundong ito. Pagkos nakatingin kami sa yaman ng iyong kalangitan, ang iyong bugtong na anak na si Kristo. At dahil dito, O Diyos, anuman pong pagod at kapagalan ng buhay, hindi po namin mararanasan. At kung mararanasan po namin ito, Panginoon, meron kaming pagbabalingan. Hindi ang yaman ng mundo. Hindi namin hahabulin ang yaman ng mundo. Pagkos, Panginoon, ang aming tuon ay sa aming Panginoon Hesukristo. At naniniwala po kami na lahat ng aming pangangailangan ay sadyang hahabulin din kami. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng malalim na kapahayagan. At Panginoon, dalayan ko sa mga nanonood sa amin ngayon and even, Lord, dito sa church, magsimula po sa amin ang katotohanan ito nang sa gayon, hindi pa man kami nagsasalita, nakikita po sa aming mga mukha ang katotohanan na kami po ay hindi napapagod, hindi napapagal dahil, Panginoon, kapahingahan mo ang siyang aming nararanasan. Dahil hindi po kami bumabalik at hindi po kami babalik talaga sa Mitzrayim or sa Ehipto. Mananatili kami sa iyong pangakong lupain. At yan po ang aming kapahingahan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Kaya naman marapat lamang po sa iyo ang aming papurit pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi na Amen. Church, you are blessed. See you next Sunday. Bye. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.